Genesis chapter 5, dahil ay Father's Day po ngayon, Father's Sunday, ay gusto ko pong mag-preach patungkol po sa kung anong okasyon meron tayo ngayon. Tama? At ipagpaliban ko muna po yung ating series lesson patungkol po sa Seek Ye First or First Things First. Tama? At bigyan muna nating daan po itong mahalagang okasyon at gusto kong amunin ang bawat isa po sa mensaheng ito, hindi lamang sa mga tatay, ganon din sa mga nanay. Ang mensaheng ito hindi lang sa mga tatay. Ang mensaheng ito ay para sa lahat, sa mga nanay, sa mga kabataang lalaki, hindi lang sa mga magulang, maging sa mga anak, sa ating lahat. So Genesis chapter 5, samahan po ninyo ako, buksan natin sa chapter 5 verses 18 hanggang 24. Ito po'y kwento patungkol po sa isang lalaki na nangangalang si Enoch, at si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. Yun po yun. Enoch walked with God. Makitayo tayo please, Genesis chapter 5. Sundan po ninyo sa inyong paningin habang aking pong babasahin mula sa verse 18 hanggang verse 24. Ito po ang sabi ng Bible, "And Jared lived 160 and 20 years, and he begot Enoch. And Jared lived after he begot Enoch 800 years and begot sons and daughters." Sipin nyo kung gaano po katagal na bubuhay ang mga tao sa panahon na yun. Tama? Sipin nyo yung 800 years, buhay pa ito pong si Jared. Tama? Nung ipanganak ho niya itong si Enoch, at nagkaroon pa po siya ng mga anak na lalaki at anak na babae. So verse 20, "And all the days of Jared were 962. Wow! "And he died." Ano po? So, nabuhay, namatay. Tama? There is a time to be born. Merong panahon na tayo ipanganak, nabuhay, at sa ayaw at gusto mo, darating din yung araw na appointment sa kamatayan. So he died. And Enoch lived 60 and 5 years and begot, ito po yun, Methuselah. Ay panganak ho ni Enoch si Methuselah. Naging anak niya si Methuselah sa kanyang asawa, siyempre. Hindi na sinabi dito kung sino ang kanyang asawa. And Enoch walked with God. Yun po yung ating punto. Yun ang ating mensahe. And Enoch walked with God. At si Enoch ay lumakad na kasama ang Diyos. Pagkatapos, he begot Methuselah 300 years and begot sons and daughters. Ano po? Nagpasya si Enoch na lumakad na kasama ng Diyos for 300 years. Wow! 3 centuries. Ano po? Siya'y lumalakad na kasama ng Diyos. Ano po? He begot Methuselah 300 years and begot sons and daughters. And all the days of Enoch were 360 and 5 years. And Enoch, inulit-ulit sa verse 24, yung mga salitang, "And Enoch walked with God." At si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. And he was not, at hindi siya nasumpungan. Yan ang ibig sabihin po. No? He was not. Hindi na siya makita. Ano po? Bigla na lang na siya'y lumaho
Hindi na siya masumpungan. Nasaan siya? He's gone. Ano po? Siya'y lumaho. He was not. Bakit? Ang sabihan, for God took him. At siya'y kinuha ng Panginoon. Inilipat siya ng Panginoon mula rito, sa lugar kung saan ang Panginoon. Yun po yun. Then verse 20, okay, hanggang doon na lamang po tayo. Tama po? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkabasa ng iyong mga salita. Amin po itong pagbubulay-bulayan. Amin po itong, Panginoon, na sisikaping pag-aralan. Amin po, Panginoon Diyos, na saliksiking ang iyong kalooban, ang iyong nais sa aming mga buhay, ang iyong nais mangyari, ang iyong gustong ipahiwatig. Panginoon Diyos, sana'y magsalita ka sa aming mga puso. Sana'y kausapin niyo po kami bilang isang individual at bilang iglesia. O Panginoon Diyos, magbigay po kayo ng panawagan, hamon at panawagan ngayong umagang ito. Tulungan niyo kaming, Panginoon, na tumugon. Panginoon Diyos, anuman po ang inyong nais sa amin po ngayon. Sana'y magkaroon kami ng willingness sa aming mga puso, Panginoon Diyos, na walang anumang pag-aatubili. Panginoon Diyos, gamitin niyo po ang iyong lingkod, puspusin niyo po kami ng iba na espiritu, gabayan niyo po kami, bigyan niyo kami ng dunong at katalinuhan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. You may be seated. Genesis chapter 5 is like walking through a cemetery. Para kang naglalakad po sa isang sementeryo. Kung ating pong babasahin ang buong chapter 5 ng Genesis. At habang ating pong babasahin ito, kung ating binabasa, wala tayong time para basahin buo, kanina may nabasa tayo na isang sobering praise, wika nga natin. Ano po, yung nakakalungkot na mga pananalita patungkol sa buhay ng tao. Walang iba kundi yung araw na tayo po, kapatid, ay binawian ng buhay. Tama, paulit-ulit, nababasa natin dito, yung mga tao ipinanganak, ano po, kapatid, naka-record po sa chapter 5 po dito, yung pong birth after birth, but with each, kapatid, there is yung pong, meron tayong makikitang, ito yung nakakalungkot sa buhay ng tao. Yung siya'y, and he died. Tama? And he died. At siya'y namatay. Tama po. So, wag nating kalilimutan, ng kamatayan is a reality. Tama? Ang kamatayan po, kapatid, ay isang katotohanan. And death is certain. Tiyak darating ito sa kanino man. Ayan na po. Hindi siya namimili po ng edad. Tama? Kanino man. Ano man ang iyong kalalagayan sa buhay. Death is a reality to all. To the young and to the old. Ang banal na kasulatan ay inihayag po, kapatid, ng una pa ng kamatayan ay isa pong appointment. Meron na pong nakatakdang araw na tayo, kapatid, ay mamamatay. Hindi natin alam, ang Panginoon nakakaalam niyan. Kaya nga po,
dahil sa anumang araw, ay haharap tayo doon para daw pong isang bisita na kapag kumatok, kakatok siya sa pintuan natin. Ang pagkakaiba sa kamatayan, hindi pwedeng hindi pagbuksan. Tama? Darating at darating because it is an appointment. It is appointment unto men wants to die, ang sabi ng Bible, and after this, the judgment. Walang exemption po kapag ang pinag-uusapan natin, kapatid, ay kamatayan. Tama po? Pero, alam nyo, it is so interesting na sa Bible ay merong pong mga taong hindi po nakita ang kamatayan. Ayan o. Sa Bible, kapatid, sa kasaysayan po, kapatid, ng buhay ng tao sa Bible, ay merong lamang pong dalawa na hindi nakita ang kamatayan. Tama? Isa po dito ay si Enoch. Si Enoch. Tama? He was translated. He was caught. By the Lord. Tama? He was not. Hindi siya matagpuan. Hindi siya natagpuan. Because God translated him. Alright? Ang isa pa po ay si Elijah. Tama? Pero hindi na po tayo pupunta po doon. Now, alam niyo ba, when the Lord, returns, ito yung doktrina, kapatid, na tinatawag nating rapture. Rapture. Tama? Wala po sa Bible yung salitang rapture, pero itinuturo po, kapatid, yung rapture. Yung tayo, kapatid, ay kukunin, ililipat, itatranslate mula dito, kapatid, imimit, kapatid, darating ang Panginoon Jesus sa alapap, at sa isang kisap mata, lahat po lamang ng mga ligtas, alright? Lahat lamang ng mga ligtas. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao. Lahat lamang po ng mga ligtas. Alright? Itinuturo ng Bible kung paano ang tao maligtas. Ligtas ako, ligtas ka, at lahat lamang ng ligtas. Kaya tayo naligtas ay dahil si Jesus na tagapagligtas ay ating sinampalataya ng personal. Ganun lang, ganun kasimple. Tama? Ang maligtas. Tama? Napakasimple po ang maligtas. Kung tutusin, hindi isang napakakomplikado. Hindi mo kinakailangan ng isang matalino. Para sa ganon ay ating pong alamin. Hindi po. Kahit ang isang bata ay kanyang mauunawaan. Gano kasimple? It is simple as A, B, C. Payak. Tama? Simpleng-simple lamang po. Accept yung A, that you are a sinner, you cannot save yourself. Believe that Jesus Christ died at the cross of Calvary, for you, so that, you might be saved from the penalty of sin. Na walang iba, kundi yung kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran nito ay yung ang tao po ay hiwalay sa Diyos at kapag siya'y namatay ng physical, sa impyerno siya. Tama? Naintindihan niyo po? C,
confess, ano po, or call upon the name of the Lord. Magpasya ka na tumawag sa Diyos at sampalatayanan mo si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas. So yun po yung mga ligtas na nagpasya, na tumawag kay Jesus at si Jesus ay gawin niyang personal niyang tagapagligtas. Nangyari sa akin yun nung ako 18 years old. Tama? Minsan lang yan mangyari yon at hindi na po kailan paman mangyayari pa. Parang kapatid, kahalintulad ng isang kapanganakan. Tama? Naipanganak ako noong January 24, 1957. Tama? So meron pangalawang kapanganakan at yung kapanganakan yon ay minsan lang din. Kapanganakang physical, kapanganakang spiritual. Ipinanganak ako, noong January 24, 1957, sa physical, pinanganak ako sa spiritual ng December 14, 1975. Nung merong pong isang evangelistic meeting. Pero bago pa po noon, alam ko na naintindihan ko na po ang kaligtasan ay ganun kasimple sapagkat ibinahagi po sa akin ng aking teacher na si Miss Aurora Colobong. Advisor ko po siya sa high school. 4th year ako noon. Naging asawa ni Pastor Philip Flores. Alright? So meron akong testimony na ako'y ligtas. Do you have that testimony? Meron ba kayong ganung patutot? Masasabi nyo, Pastor, I am saved. I am saved because I trusted Jesus as my own personal Savior. Ano po? Now, kung ligtas ka, alam mo ba, pwede kang hindi makakita ng kamatayan. Kung si Jesus ay darating upang tayo ay kunin na tinatawag po ng Bible na rapture, At makikita natin, kapatid, yung katotohanan yan sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. Wala tayong time para pumunta po doon, pero mababasa natin doon, kapatid, yung katotohanan ito, that we will be caught up. Tayo po'y dadagitin, kukunin, ililipat. Is to be caught up or caught away. Yun pong ibig sabihin po, kapatid, ng rapture. So si Enoch ay dinagit siya ng Panginoon, kaya siya ay hindi matagpuan. At hindi niya nakita po ang kamatayan. Sa pag-aaral na to, Enoch prefigured what is referred to as the rapture. Tama? Kikita natin yan sa Genesis chapter 5 verse 24. Kapatid, yung pong paglalarawan na yan ng rapture. Ang sabi, he was not, for God took him. This was not, o yung hindi siya nasumpungan, mababasa din yan po natin, kapatid, sa Hebrews chapter 11 verse 5, yung pong paliwanag nung ibig sabihin ng he was not. Tama? He was not because God had translated him sapagkat siya'y inilipat ng Panginoong Diyos. So instead of dying like all the other names that surround him in Genesis chapter 5, God caught up Enoch and took him to heaven without seeing death.
Hindi ba napakaganda nun? Isa siya sa 2 tao, kapatid, na hindi po nakakita ng kamatayan. Oh, there will be a great multitude in the future that will not see death anymore. Great multitude. Sino itong mga to? Ano po? Laksa-laksang mga tao po, kapatid, na hindi makikita po ang kamatayan. Sapagkat ang Panginoong Yesus ay darating upang sila'y kanyang kunin. If you are saved, ano po, kung ikaw ay ligtas, you could be the one of that multitude, kapatid. Alright? Now, kung ating pong titignang mabuti, ano po, itong tinutukoy nating lalaki, ano po, na hindi nasumpungan, ano po, gusto ko kapatid na I want to build a thought, ano po, around that note, around that dominant thought, kapatid, in the life of Enoch. Ano po, that dominant note is that Enoch walked with God. Okay? At nais ko pong kapatid na pag-aralan natin sa ating pag-aaral, ano po, a father will walk with God. Sabi ko kanina, hindi lamang kapatid sa mga tatay ang mensaheng ito, pwede rin nating sabihin, a mother will walk with God. A young man will walk with God. A young lady will walk with God. Ano po? A young child will walk with God. But makikita natin ng 2 beses yung mga salitang yun. And Enoch walked with God in verse 22. Makikita rin natin kapatid sa verse 24, yung katagang, and Enoch walked with God. So sa ating pong pag-aaral kapatid, and Enoch walked with God, or a father will walk with God, unang-una kapatid, notice with me of the conditions of his walk with God. Ano po? Anong kalalagayan meron po, kapatid, yung mundo ni Enoch, ano po, nung siya po, kapatid, ay banggitin dito, na siya'y lumakad nakasama ng Diyos. Anong meron sa mundo po noon? At itong taong ito ay isang lalaki na lumakad sa nakasama ang Panginoon Diyos. Anong environment meron? Gaano, kapatid, kasama meron ng mundo po niya kung ikumpara yung ating mundo. Tandaan natin, sa panahon po niya, kapatid, bago dumating po yung tinatawag nating flood, sa panahon po ni Noah na po yun. Sa chapters 5, chapter 6, kapatid, ito na po yung, kapatid, panahon na ni Noah. Sipin nyo, hindi naman po, kapatid, nagtagal. Tama? Yung sumunod na po, kapatid, na lahi marahil, pero sa panahon po, pa lamang ni Enoch, kapatid, inilalarawan na ng Biblia po kung anong, kapatid, kalalagayan meron ng mundo. Alam niyo po kung anong sabi ng Bible po, kapatid, ang description ng mundo po. O, kapatid, madilim. O, masama. Ano po? Ang kasalanan ay nasa kaisipan ng tao. They have only one purpose, kapatid, is to live in wickedness. Wow! Ano po? To
to live in pleasure. Tingnan niyo po ang sabi sa Genesis chapter 6 verse 5. Pwede tayong pumunta doon. Okay? Please. Tingnan niyo kung anong kalalagayan ng mundo po noon. Genesis chapter 6 verse 5. Ang sabi po, and God saw that the wickedness of man, tingnan niyo po, ang kasamaan daw po ng tao ay nakita ng Diyos, ano po, na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Kita niyo po yon? Great! Matindi! Ano po? God saw that the wickedness of men was great in the earth. Yun po ito. And that every imagination, ano po? Ang buong, ano po, haka, ang buong kaisipan, ano po, pag-iisip ng kanilang puso, ang sabi yan, and every imagination of the thoughts of his heart. Tingnan niyo po ito, was only, ano po? Was only pawang masama lamang. Ang sabi ng kapatid, continually. Abay, patuloy, ano po? Lagi, parati. Sipin niyo kapatid, ano po, ang klase ng panahon meron po si Enoch. It extremely, kapatid, wickedness, extremely dark, extremely depraved. In fact, ano po, there were such dark and depraved days, God eventually destroyed the earth by flood in the form of baha sa buong daigdig. Di ba? Kaya nga po, binaha sila. Lumubog po ang buong mundo. Umulan, pinagpaulan ng Panginoon ng 40 days and 40 nights. Panahon na po yan ni Noah. Pero bago pa sa panahon na yon, nangaral po si Enoch, nangaral si Noah. Nang tao po, kapatid, ay magbalik loob sa Panginoon Diyos. Nang tao ay mga magsisi, mga bago ng kaisipan. Di ba? Pero ang problema po, ang tao ay sumama na ng sumama. The sinfulness of man, ano po, was just getting worse and worse with its passing day. Man lived for sinful pleasure. In fact, it was all man thought about. Man had only one desire and lived for one purpose, and that was what? Wickedness. Opo. Yun po. Kapatid, ano po? Mababasa rin natin, kapatid, sa Genesis chapter 6 verse 11. Ang sabi po, the earth, ang mundo, also was corrupt before God. Yun niya po ang buong, kapatid, sanglibutan. The earth also was corrupt before God. At sumama ang buong lupa, kapatid, sa harapan ng Diyos. And the earth, ano po, napuno. And the earth was filled with violence. Abay, napuno po, kapatid, itong mundong ito sa panahon ni Enoch ng kasama ng karahasan, di ba? Ng violence, ng crimes.
Wala pa po, kapatid, problema sa illegal drugs sa panahon na yun eh. Pero ang description ng Bible ay napakasama. Ano pa kaya sa panahon natin ngayon? Ano po? Tama? Ano pong kalalagayan meron ng mundo? You see, binibigyan tayo, kapatid, dito ng isang idea na majority sa mga tao sa mga tao sa panahon ni Noah na nabubuhay, kapatid, marami sa kanila, kapatid, ay nabubuhay sa kasamaan. Apo. Apo. Great multitude. Ayan na po. Tama po? Isipin nyo yun? Isipin nyo na lamang. Every city, every municipality, every village, every barangay, ano po? Bawat street ng ating barangay, ano po, is dominated by sin, by wickedness. Basically, every human being on the face of the earth love sin and live for sin. Hindi ba napakahirap mabuhay po sa ganun? Di ba? Di ba napakadali na tayo ma-impluwensaan? Hindi ba napakadali na tayo po, kapatid, ay madala nila? Ano po? Napakadali na tayo, kapatid, ay makagawa ng mga bagay na kanilang ginagawa din. Di ba? Ano po? Itong ating panahon, walang pagkakaiba eh. Di ba? Yung takbo ng mundo ngayon, manood ka nga lang ng ano lang eh, yung prime time po. Ano yung ibig sabihin? 6:30 na balita, TV Patrol, ako pinapanood ko yun. Pero yung gap po, yung kanilang advertisement, masama. Nagrereklamo nga ako sa misis ko eh. Itong ABS-CBN na to, masamang channel eh. Sapagkat wala silang ibang laging ipinapatalastas. Pagkatapos po, kapatid, yung in-between ng kanilang balita, ay pinapatalastas na lang walang. Lagi, kapatid, yung pong family affair. Ipinapakita yung hubot-hubad ng isang lalaki at babae na gumagawa po, kapatid, ng kalaswan sa harapan. Kung ang isang pamilya ay nanonood at kasama yung mga anak, kapag hindi ka aware, buti nga na-train. Nasa Baguio kami. Nanonood ako ng balita. Si Jaden kasama namin sa kwarto. Buti na lang yung apo ko ay na-train siya na kapag may nakita sa TV, hindi niya titignan. Ano po, lilingon siyang patalikod. Sapagkat nakita niya yung isang lalaki at babaeng hubad at gumagawa ng kalaswaan sa harapan namin. Ewan ko kung ano ginagawa ng ating gobyerno doon. Prime time yan ha. Parental consent pa yun ha. Pero meron pong ganun. O diba? Nakita mo yun. Abay, malaswang bagay. Abay, alam mo kung ano yung nakita mo, yun ang yung gagawin eh. Diba? It will affect you, your mind, your decision, your volition. Tapos hindi mo naman gustong gawin ay ayaw mong gawin pero
ay nagagawa mo. Kung paulit-ulit mong nakikita, tama? Nasasabi mo, ay walang mali. Kasi ay paulit-ulit Masama. Yan na ba? Kung minsan isinisisi natin yung gawaing masama ng ating mga anak, sapagkat ang sabi ay lumaki kasi siya sa masamang environment. Di ba? Pero alam nyo, si Enoch ay tumira siya, namuhay siya, ang kanyang mga araw, kapatid, was characterized by a sinful majority. However, there was, kapatid, a man like Enoch who made, kapatid, a decision, to walk with God. Bagamat siya'y namuhay, kapatid, sa gitna ng masamang environment, pero merong isa, at ilan pa marahil, nakagaya po ni Enoch, na nire-represent naman po yung tinatawag nating spiritual minority in the whole population of the earth. There was only a handful, few of people who knew God and served God, who knew God, who lived for God, and served God. At yun po ay isa sa mga yun ay walang iba kundi itong ating pinag-aaralan na isang tatay sa tahanan. Si Enoch, pinangunahan po na, kapatid, na mamuhay. Kapatid, sa Panginoon Diyos, 2 beses binanggit yung salitang, and Enoch walked with God. Sa panahong yun, iilan lamang po, kapatid, ang nakakakilala sa Panginoon, namuhay para sa Panginoon. Isa po na yon sa kakaunti itong si Enoch, who was a father, walking with God. Nagpunta ako sa UK, pero hindi ako makakita po doon ng isang independent Baptist churches. Ibig sabihin po ng independent Baptist church, kagaya ng ating church po, kapatid, sa paniniwala, sa paninindigan. Walang simbahan po, kapatid, magta-travel kang about 2 hours drive. Doon ka lang makakita at nag-iisa lamang sa isang bayan. Na ipinapangaral ang King James Bible. Umaawit ng awit kagaya ng ating awit. Nananamit ng kagaya ng ating pananamit. Maraming mga churches, kapatid, around that town, sa Kingston upon Hull, kung saan nakatira yung aking anak. Abay, sinubukan ko dumalo sa isang church po doon. Bilang lang po, dahil curious lang ako na mag-observe sa isang liberal na Baptist church. Pambihira. Malayong malayo, kapatid. Malayong malayo. Magugulat ka kung pinaggagawa nila. Hindi mo gusto dun. Sabi ko, anak ko, wala kang mapupuntahang Baptist churches dito sa lugar nito. You have to travel 1.5 hours to 2 hours. So, sinama ko siya dun. Kaya napakahirap para sa kanila.
Sa atin dito hindi mahirap. Merong Harvesters Baptist Church dito sa Binyan. Yan na ba? Ipinapangaral kapatid ang patungkol sa kapatid sa isang totoong Kristiyano na lumalakad kasama ang Diyos. Alright? At hindi po marami yun. Salamat po, kapatid, sa halimbawa po ni Enoch. Ano po, na nagpakita po siya, kapatid, ng isang halimbawa, ng isang totoong Kristiyano, ano po, na ipinamuhay ang pagiging Kristiyano, kapatid, sa isang sa gitna, kapatid, ng most adverse circumstances kagaya ng ating panahon. Hindi po ba? Alam nyo, Kristiyano tayo, ito ang sabi ng Bible. Pakinggan natin po kung anong sinabi po dito bilang maliwanag na instruction ng Panginoon Diyos sa isang Kristiyano sa gitna ng kasama ng ating panahon. Philippians chapter 2 verse 15, tignan niyo po ang sabi dito. Kristiyano tayo? Yes? Sandali. Itong sabi ng Bible sa kapatid kung tayo Kristiyano. Ang sabi yan, that ye may be blameless and harmless, the sons of God. Nakita niyo po ba yan? The sons of God. Mga anak ng Diyos, upang kayo'y maging walang sala, walang malay. Ano po, yung salitang harmless and blameless. Walang kapintasan. Wow. Ano po? At walang kamalay-malay, kapatid, sa kasama ng mundong ito. Ibig sabihin, hindi tayo, kapatid, nakikibahagi. Tama? Wala tayong pakialam sa kasamaan yan. Blameless, harmless. Hindi tayo, kapatid, nakikihalubilo, nakikisama. Yan ang sabi ng Bible, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke. Wow. Tingnan niyo yung salitang yun, kapatid. Without rebuke. Wala, kapatid, na magtuturo sa ating, walang magtuturo ng daliri sa ating harapan, kapatid. At sasabing, may dungis ka. May sala ka. Akala kong Kristiyano ka. Akala kong Baptist ka. Akala kong nagba-Bible ka. Tama? Without rebuke. Tignan niyo po ito. In the midst, sa gitna, in the midst of a crooked, paano po nilarawan itong mundong ito? Crooked. Kapatid, baluktot. Ano po? Tama? Malayo sa katuwiran. Malayo sa katotohanan. In the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as light in the world. Kita niyo po, kapatid, kung anong ating tungkulin dito. Walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Yun po si Enoch. Yun po ikaw. Yun ako.
yun tayo, mga anak ng Diyos, as sons of God, as sons and daughters of God. Listen, we are to live differently, distinctly, ano po, in the midst of this crooked and perverse nation. Naintindihan niyo po ba? Yeah. Kahit kapatid tayo'y iilan lang. Kahit tayo'y kakaunti lang. Even if we are, kapatid, in minority. Tama po. Sabi ng Bible, kapatid, ay magsilbi tayong ilaw na lumiliwanag sa masamang sanglibutang ito. So Enoch reminds us this morning that we can live for God in the midst of a crooked and perverse society. Now, as we look at Enoch's walk with God, secondly po, hindi lamang po the condition of his walk with God, kundi also the cause of his walk with God. Anong dahilan? At bakit, kapatid, siya 2 beses binanggit yung, and Enoch walk with God. And Enoch walk with God. Si Enoch ay mabuting Kristiyano. Si Enoch ay namuhay siyang kasamang Diyos. Lumalakad na kasamang Diyos kahit sa tumungo, kahit saan siya pumunta. Ano man ang kanyang ginagawa, saan mang lugar, ano mga aktibidad na kanyang ginagawa, laging ang Panginoon ay kanyang kasama. Isipin niyo yon. If you are walking with God, ano po? Hindi ba, kapatid, you will pay attention? Hindi ba you will be careful? Hindi ba, kapatid, ay mamumuhay ka? Katabi mo ang Panginoon eh. Kahit saan ka pumunta, lumalakad kang kasama niya eh. Ano po? Pwede mo siyang kakausapin ka na. May problema ka, Panginoon, may problema ako. Nandyan lang siya. Aware kang, kapatid, ay ano man ang yung ginagawa, nandyan. Ano man nangyayari sa buhay mo, nandyan siya. You're walking with God nga eh. Tama? Tama? Hindi ka kapatid, lumalakaw mag-isa mo. Isa kang Kristiyano, kapatid. Ang Panginoon Diyos is before you, is behind you, is on your right side, on your left side, is above you, is beneath you, is all around you. Apo. Kapatid, hindi lumalayo ang Panginoon sa atin. Tayo po, kapatid, ang lumalayo. Si Enoch ay kanyang pinagpasyahan sa buhay po niya. Kapatid, it is a choice. Isang mahalagang desisyon to the rest of his life, kapatid. Pinagpasya niya na ipamumuhay ko itong buhay na to, na lalakad na kasama ng Panginoon Diyos. At pinagpasya niya sapagkat meron siyang dahilan. Ano? Kahit gaano kasama ang mundong ito, kapatid, ay hindi ka ma-influensya ng kasamaan. Alam niyo kung bakit? Kasi una pa man ay nagpasya ka na sa buhay mo. Anong kapasyan? I will walk with God. I will walk with God. I will live for God. I will serve God. I will seek His kingdom. I will seek His rule, His righteousness. Tama ba? Uunahin ko ang Panginoon sa lahat-lahat sa buhay ko. O, di ba?
Now, may dahilan po si Enoch. Bakit po siya nagpasya na lumakad na kasama ng Diyos? Mababasa natin sa verse 22, yung unang salitang, and Enoch walked with God after. Tingnan nyo yun. Pagkatapos, he begot Methuselah 300 years and begot sons and daughter. Pansinin po ninyo kapatid dyan, yung salitang after. Pagkatapos. That word, if you notice, indicates the start or the beginning of his walk with God. And the cause, the reason behind his walking with God. Merong kapatid nagtulak sa kanya, may nag-motivate sa kanya. Merong kapatid dahilan kung bakit siya nagpasya no lumakad na kasama ng Panginoon Diyos. First, it suggests that his walk was motivated by a family responsibility. Are you with me, mga tatay? Anong gusto nating ipamana po sa ating mga anak? Yaman, pera, tinatangkilik, o yung pong karakter? Yung ating po kapatid, pagiging isang Kristiyano na kung titignan tayo ng ating mga anak, kapatid, ay makikita nila tayong my father is walking with God. My father loves God, lives for God, serves God. Kapatid, yun po yung yamang, kapatid, hindi po mabibili ng anumang salapi ng mundong ito na iiwan natin o yung tinatawag nating legacy. Di ba? Legacy. Na ipapasa natin sa ating mga anak. So in the case of Enoch, it was after he begot Methuselah. Ano po? That Enoch walked with God. Alam kasi ni Enoch na nung yung anak niyang yun ay pinanganak, mamumuhay siya, titira siya sa mundong napakasama. Tama? At ayaw niyang kanyang mga anak ay matulad lamang siya ng mga kabataan natin sa panahon ngayon na bahagi ng mundong ito. Alam niyo ang ibig ko sabihin? Yan na po, sa kanilang mga pananalita, sa kanilang mga inaawit, sa kanilang mga pinapanood, sa kanilang mga kinikilos, sa kanilang mga ginagawa, ano po, ay lahat ay makikita mo ang kamunduan. Tama? Kung sila manamit, ay kung balot man sila sa kanilang damit, ay pero git-git naman. Kita po kapatid yung shape ng kanilang katawan, pati yung kanilang tinatago. Ano po, ay, sa akin ay, kahiyan para sa akin yun, sa isang Kristiyano. Magsuot po ng maiksing damit, magsuot po, kapatid, ng kalahating damit. Kita yung kalahati ay hubad, kalahati tinatakpan. Yan na.
Yan na po. Hmm? Ganun po. Kaya, bale, sino kapatid magbibigay sa kanilang halimbawa? Sino kapatid sa kanilang magsasabing mali yan, ito ang tama. Itong yung gagawin. Tama? Pero bago po kapatid, sabihin po yun, bago ituro yun kapatid, ay nakikita sa isang nagtuturo in the end. Alam nyo, when we talk about the real Christianity, kapatid, listen to me, it is not simply taught, it is caught. Tama? But we live by example. We train them, we teach them by example. At ito yung reason, kapatid, why si Enoch nagpasya siya na lumakad, nakasama ng Diyos. It is this reason why we parents as well, kapatid, we need to walk with God. We need to get right with God. Live for God. Not, kapatid, simply for ourselves, but also for our children and for our children's children. Opo. Alam natin dito sa atin yung tinatawag na dynasty. Di ba? Sa politika, dynasty. Yung pangalan, kapatid, napakahalaga. Pangalang Marcos. Ay, nanalo si Bongbong Marcos eh. Ayan na. Pangalang Estrada. Andiyan na naman yung dalawang Estrada sa Senate. O, di ba? Pangalang Revilla. Ayan na po, ng Cavite. Tama. May tatak yan eh. May pagkakilanlan yung mga yun. O, di ba? Pero di ba napakaganda na tayong mga Kristiyano ay meron din tayong dynasty? Tama po? Yung ating mga lahi po, lahing banal, tama? Lahing matuwid. Mga totoong Kristiyanong lumalakad nakasama ang Panginoong Diyos. So, na-realize po nitong si Enoch na itong anak niya, ay kailangan niyang isang halimbawa ng isang ama para sa gano'n ang kanyang anak ay mamuhay din siyang kagaya niya na matino. Tama? But meron tayong mga responsibilidad, mga tatay. Ano po, mga nanay, maliwanag ang Bible po dyan. Binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng authority, kapatid, na i-train ang ating mga anak. Talagang mag-chat-saga tayo dyan, talagang magtitis tayo dyan, talagang paulit-ulit, kapatid. Hindi tayo, kapatid, magpapadala, kapatid. Hindi tayo magpapabaya. Sabi ng Bible, kapatid, in the Old Testament, in the New Testament, babasa lang ako ng dalawas, bagamat napakaraming mga talata dito, pero kapatid, sa Proverbs chapter 22, verse 6, alam niyo yun. Alam niyo po yun, ang sabi, train up a child in the way he should go, and when he is old. Kailan tuturuan? Habang siya pa'y baby. Habang siya, kapatid, ay sanggol. Habang siya'y bata. Habang siya'y nasa murang kaisipan. Ang sabi niya, because when he is old, kapag matanda na siya, kapag siya'y nasa tamang edad na siya, he will not depart from it. Kung ano yung natutuhan po na nung siya'y bata, yun, kapatid, ang pamumuhay niya kapag siya'y matanda na. Yan po.
Ephesians chapter 6 verse 4, ang sabi, kapatid, and ye fathers, provoke not your children to wrath. Huwag nating i-discourage ang ating mga anak. Huwag nating kapatid i-provoke ang ating mga anak na magalit sa atin dahil po sa maling pamumuhay, sa mga maling kapasyahan, sa maling gawain na kanyang nakikita, na itinuturo natin yung tama sa kanila, pero baligtad naman sa kanilang nakikita. We are provoking our children, kapatid. Tama? Daddy, ba naman po yung inyong ginagawa sa sinasabi nyo sa akin eh? Tama? So, sabi ng Bible, ye fathers, provoke not your children to wrath, but what? Bring them up. Tingnan niyo po yung salitang yun. Bring them up. Build them up. Kapatid, bubuhin yung buhay nila, isi-shape yung buhay nila. Itatayo yung buhay nila, kapatid. Isang buhay nakapuri-puri sa Panginoon, gaya ng buhay mo, nakapuri-puri sa Panginoon Diyos. Ang sabi yan, in the nurture and admonition, what? Of the Lord. Alam niyo kung anong higit na kailangan ng iyong mga anak. Hindi po yung natututuan niya sa eskwelahan. Kahit ano pa pong, kapatid, dissenting eskwelahan po yun. Nagsisimula po sa tahanan. Apo, sa tahanan po. Ng isang tatay po na may pagkakilala sa Panginoon Diyos. Isang tatay po na lumalakad kasama ng Panginoong Diyos. Alright? Bakit? Ang pangalawang reason po ni Enoch ay hindi lamang, kapatid, yung pong family responsibility, kundi yung future realization. Anong ibig kong sabihin po dito? Kapatid, meron po kasing binanggit sa Jude chapter 1 verses 14 and 15. Babasahin po natin. This is a very interesting statement, kapatid, made about Enoch in Jude chapter 1 lang naman yon, verses 14 and 15. Tingnan niyo po ang sabi dito. And Enoch also, seventh from Adam, pampito po mula kay Adam, itong taong ito na nabuhay, prophesied of this. Ibig sabihin po, nangaral. Prophesied of this, saying, behold, the Lord cometh with 10,000s of His saints. Tingnan niyo po ito, to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds, which they have ungodly committed, and of all their hard speeches, which ungodly sinners have spoken against Him. Si Enoch po ay nangaral po ng ganito sa mga tao po na sinasabi ng Panginoon Diyos ay hindi niya, kapatid, kukonsintin ang kasalanan ng sangkatauhan. Hindi niya kukonsintin ang kasalanan ng tao. Anong kalalagayan meron ng panahon po ni Enoch? Masama! Tama po. Dahil po na-realize ni Enoch ang kahatulan ng Panginoon Diyos sa kasamaan. Sa kasamaan po ng mga tao. Kapatid, isang araw sinabi niya, kapatid, sinabi niya na isang araw ang Panginoon ay darating. Ito yung rapture sa atin, kapatid. Tama? Ito yung
second coming. Ito yung kapatid, ang Panginoon Diyos ay sa panahon ni Noah, nagkaroon ng matinding baha. Sa panahon natin kapatid, hindi baha eh. Ayan, sa tribulation period kapatid kung ano-anong mga kahatulan po doon. Merong vials, merong trumpet, At yung mga palatandaan na yun ay nararanasan na natin. Yung lindol, yung kagutuman, yung kalamidad na yan. Right? Yung violence na yan. At marami pa. At marami pa. Ang sabi po, kapatid, the Lord cometh with 10,000 of His saints to execute judgment upon all. Upon all. Opo. Kaya, alam nyo, yung pangalang Methuselah, may ibig sabihin yun eh. May connotation po yun sa kahatulan ng Panginoon Diyos. Sa salitang Methuselah. Methuselah means when he dies, it shall come. Yun ang ibig sabihin ng Methuselah. When he dies, it shall come. Kapag si Methuselah po, dumating yung araw na Methuselah namatay, yung kahatulan ng Panginoon Diyos ay darating. Alam nyo ba, nung namatay si Methuselah, nagsimula na po, kapatid, pumatak ang ulan? Pag-aralan nyo po, kapatid, ang kasaysayan. Nagsimulang pumatak ang unang patak ng ulan. Hanggang ito'y nagtuloy-tuloy. 40 days, 40 nights. Ang buong mundo, kapatid, ay lumubog. At nangamatay po ang sangkatauhan. Ilan ang naligtas? Minority. They are just in minority. Tama po? Si Noah, ang kanyang asawa, 3 anak niyang lalaki, si Ham, si Japhet, si Shem. At ang kanilang mga asawa. Ilan? 8. Tama? Dumating ang judgment. Nung si Methuselah namatay, when Methuselah dies, the judgment comes. Yun ang ibig sabihin ng Methuselah. So, the name Methuselah was connected to the coming flood. The death of Methuselah ushers, kapatid, that flood. Naintindihan niyo po ba? Merong kapatid na nilalamang na revelation, kapatid, yung pong kapanganakan ni Methuselah nung siya'y ipinanganak. Kaya nung siya'y ipinanganak, after na siya'y ipinanganak, si Enoch ay nagpasya na siya, kapatid, na lumakad na kasama ng Panginoon Diyos. Dahil, kapatid, na hindi lamang tuturuan, kapatid, itatayo, ihubugin, kapatid, na maging isang matinong Kristiyanong kagaya niya, kundi, kapatid, ay merong kahatulang darating na konektado sa pangalan ng anak niyang ito na si Methuselah, nang ibig sabihin ay darating ang kahatulan ng Diyos sa oras na siya ay mamatay. Alright? If there's anything, kapatid, that should motivate you and me, kapatid, to walk with God as a father, as a mother, as a young boy, as a young girl, is the realization that the Lord, kapatid,
could return at any moment. At any moment. Alam niyo ba na ang Panginoong Yesus ay maaaring dumating siya sa oras na to? Habang tayo'y nagtitipon ngayon, at tayo'y kanyang kukunin kung tayo'y ligtas? Apo, tingnan niyo yung sabi rito sa 1 John. Sa 1 John chapter 3 verses 2 and 3. At tapusin ko na po ito sa uling punto, kapatid, mabilis na mabilis, pero bigyan kong daan po itong mga talatang ito. Sabi rito, Beloved, now are we the sons of God. Ay, kaganda nun, no? Ha? Beloved, mga minamahal, ngayong kayo'y mga anak ng Diyos. Ay, napakasarap nun, kapatid. Ngayong ako'y anak ng Diyos. Ngayong ikaw ay anak ng Diyos. And it doth not yet appear what we shall be. Ano po? Hindi pa, kapatid, nahahayag kung magiging ano tayo. Hindi pa napapahayag, malibang dumating ang Panginoon. But we know that, nalalaman natin, when He shall appear, tama, na kung siya'y darating o kung siya'y mahayag, we shall be like Him. Wow! Tayo'y magiging katulad niya. Ang sabi nan? We shall be like Him. Wow! For we shall see Him as He is. Siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. What? Ang sabi, when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And tingnan niyo po ito, and every man, every child of God that hath this hope. Alam niyo po yung ating blessed hope? Ito po yung ang Panginoon Jesus ay muling darating para tayo ikunin. Yun po yung rapture. Yun ang ating pag-asa. Yun ang ating inihintay. Yun ang ating inaasam-asam. At namumuhay tayo, kapatid, batay po doon ng Panginoon ay darating kahit anong oras. Yan ang sabi yan. Every man that hath this hope in Him purifieth himself, even as He is pure. Tingnan niyo po ang sinasabi dyan. Ano po? Ang sino man daw pong merong pag-asang ganito, ay naglilinis. Tama? Ginagawa tayong malinis, ginagawa tayong matuwid. Ano po? Gaya naman niya, Panginoon Jesus, na malinis, banal, na matuwid. Ibig sabihin, kapatid, na kung tayo Kristiyano and if we really believe, ano po, that the Lord could come or could return at any time, listen to this, it will make a big difference in our life. It will have yung tinatawag nating purifying effect on every life of a Christian. In the midst of this crooked and perverse nation. Opo, it is my firm conviction that the hour is very, very nigh. Naniniwala po ako, kapatid, it is my conviction, ng Panginoong Yesus could come at any moment.
The stage of the world is being set for His return. Kaya nga po, kapatid, kung merong panahon tayo ng mga Kristiyano, kapatid, na lumakad na kasama ang Panginoon Diyos, hindi bukas, kundi ngayon. Ngayon. Hindi na natin hihintayin pa, kapatid, yung araw na sana'y mawala na itong pandemic na itong tuluyan. Kapatid, ngayon, ang araw, kapatid, kung kailan tayo dapat na makipagtutuhanan sa Panginoon Diyos, ay ngayon. After all, it is the duty, your duty, my duty, kapatid, as a Christian, is to walk with God, is to live for God, is to serve God. Lastly, and I close, not only the condition and the cause of his walk with God, of course, the conclusion, yung katapusan po ng kanyang paglakad na kasama ang Panginoon Diyos. In closing, unang-una po, we see the endurance of his walk. The endurance. Yung kanyang pagtitiis, yung siya hindi nagbabago, naglalakad, nakasama ng Diyos, anumang panahon, anumang problema, anumang sitwasyon, sa gitna po ng masamang mundo, ng tukso, alam nyo, hindi nagbabago, na siya ay lumalakad kasama ng Diyos. The endurance. Enoch walked with God. Ganong katagal? 300 years. Minsan po, he began to walk. He began to, kapatid, make a step. The first step of his walk with God. Alam nyo, nag-enjoy po siya pagkatapos po nun. At kapatid, kung saan mo siya makikita mo pa, kapatid, ang Panginoon sa kanyang buhay. For 300 years, he was faithful in his walk. For 3 centuries, he would honor and serve God. Nakakalungkot sa marami mga Kristiyano ngayon po. Some Christians are up and down. They are in and out. They are on and off. But listen, it is a blessing to see those Christians who really walk with God day in and day out. Sa palagay niyo po ba ay walang araw si Enoch na siya'y tinukso? Sa palagay niyo po ba ay walang araw na si Enoch ay na-discourage? Meron, sigurado po yun. Pero sabi ng Bible, kapatid, ay nagpatuloy siya. He just continued to walk with God because there was the hour when Enoch made that decision to walk with God. When he did so, para bang ganito, kapatid, he burned
all the bridges behind him and made the decision to walk with God for the rest of his life. Hindi na siya muling makakatawid doon, kapatid, sapagkat yung pong tawiran po niyang yun, kung yan man po, kapatid, ay tulay, ay kanyang giniba, sinunog. So wala nang way para siya makatawid pa doon. Yun ang naging desisyon po niya sa buhay. Para bang yung inaawit nating awit, kapatid, na madalas nating awitin pagdating sa pagpapasya sa Panginoon. Yung awit nating, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Ano sabi natin? No turning back. No turning back. Did you know that was Enoch's decision? Yun dapat po, kapatid, ang ating maging kapasyan sa buhay. Ano po? Kagaya ng kapasyan ni Enoch. Kaya ito, tingnan niyo po, Hebrews chapter 11 verse 5. Tingnan niyo po yung testimony meron siya sa kanya. Tingnan niyo po, kapatid, yung binigay na testimony dito ni Enoch. Ano pong, kapatid, ang sabi po dyan, Hebrews chapter 11 verse 5, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because what? Had translated him. For before his translation, ano po yun? Bago siya kinuha ng Panginoon Diyos, anong meron? Anong pong sabi ng Bible? He had this testimony. Meron siyang, kapatid, napakagandang patuto sa buhay. Bilang isang Kristiyano, bilang tatay, bilang nanay, bilang isang young boy and young girl. He had this testimony that he pleased God. Di pa napakaganda po ng kapatid? Ng kanyang, kapatid, translation, nung siya'y kunin, kapatid, nagiwan siya ng isang napakagandang testimony, kapatid, na kanilang pamamarisan ng kanyang mga anak at nakakakilala sa kanya. Nang pinakasama rin ng kanyang buhay, kapatid, ay isang lalaking nakapagbigay ng kaluguran sa pangalan ng Panginoong Diyos. Alright? Ganon, kapatid, ang katapusan ng kanyang naging buhay bago siya kinuha ng Panginoong Diyos. Na habang siya'y naglalakad, bigla na lang siyang lumaho. Alright? Bigla na lang siyang lumaho. Instead of dying like others around him, Enoch did not see death. Did not see death. Instead of dying, God translated him from this world into a heavenly world. His translation was God's own testimony that Enoch walked with him and pleased him in all he did. Sana po, kapatid, ay yun din tayo. Sapagkat there's coming a day when there will be a multitude who are saved, who will be translated like Enoch. We may be among that crowd
Sana po ay kabilang tayo sa grupong yon. Until then, let us walk with God. Until then, let us live for God. Let us serve God. Let us walk with God as did Enoch. Shall we all stand and let us pray? Panginoon Diyos, salamat po sa napagandang testimony na napag-aralan namin sa buhay ni Enoch. Salamat po, Panginoon Diyos, maging sa panahon po na yun na Panginoon puno ng kasamaan, kagaya ng aming panahon, Panginoon Diyos, ay merong halimbawa ng isang Kristiyanong lumakad na kasama ng Diyos, na sa lahat ng kanyang ginaway nakapagbigay ng kaluguran at kapurihan sa pangalan ng Panginoon. Panginoon Diyos, bagong po ninyo siya kinuha, ganun din kami, Panginoon Diyos. Alam namin, you're coming at any moment. Naniniwala kami, Panginoon Diyos, maring ngayon o mamaya, sapagkat ang iyong pagbabalik muli is at any time. Alam namin, Panginoon, it's very nigh. Kung ikumpara namin, Panginoon Diyos, yung pong klase ng panahon, sa panahon namin ngayon, ang lahat ng palatandaan ay, Panginoon Diyos, ay nararanasan na po namin. Ibig sabihin, Panginoon Diyos, you are just at the door, Panginoon Diyos, upang kayo, Panginoon, ay dumating at kami yung kunin. O Panginoon Diyos, bago po sa araw na yon, help us to walk with God like Enoch. Walk with God, Panginoon Diyos. Magkaroon kami, Panginoon Diyos, ng kapasyang lumakad na kasama ka continually in the midst of this crooked and perverse society. Panginoon Diyos, tulungan niyo kami ngayong oras na ito. Kung merong isa o dalawa na hindi pa po ligtas, Panginoon Diyos, ipabatid niyo po ng ang maligtas, Panginoon, ay simpleng bagay. Kailangan niya lamang niyang magpasya na tanggapin ka bilang tagapagligtas. O Panginoon, gumawa ka maging sa amin ng mga ligtas, Panginoon. Sana nga po, Panginoon, ay mamuhay kami para sa iyo at maglingkod kami sa iyo habang merong pang panahon. Sa natitira pa naming buhay, o Panginoon, bago ka dumating, please, Panginoon Diyos, isang kapasya naming gagawin. Marahil nakakapagpasya na kami, ngunit nakalimot kami. Tulungan niyo kami, Panginoon Diyos, na muling, Panginoon, sariwain namin sa altar na ito, yung pong desisyon na yon, na desisyong lalakad kaming kasama ng Panginoon Diyos. Habang ating mga ulo'y nakatungong, ating mga matay nakapikit, bago tayo magtapos, bago tayo maghiwalay at bago kabalid sa ating pong maiksing seremonya at magbigay parangal sa ating mga tatay, ngayong oras na to, kung ang Panginoon ay nananawagan sa inyo, kung ang Panginoon ay tinatawag kayo na lumapit sa dakong unahan, marahil ay para sa kaligtasan, marahil ay para sa isang desisyong na ikaw ay lumakad na kasama ng Diyos. Ikaw na isang tatay, ikaw na isang nanay, ikaw na isang kabataang lalaki, kabataang babae, ikaw na anak sa isang tahanan, ikaw na magulang. Ikaw ba yung isang lalaki at babaeng kagaya ni Enoch na magpapasya, na nagpasya na lumakad na kasama ng Diyos? Sa buong buhay mo, siya for 300 years. Tayo mula ngayon, hanggang sa ang Panginoon ay dumating. Hanggang ang Panginoon ay dumating upang tayo kunin. Let us walk with God like Enoch, as did Enoch this morning.
Sige po, lumapit tayo sa dakunan. Awit tayo ng sangawit. Tawagin ko ang ating pong tagapunguna. Trust and obey. Lumapit tayo sa dakunan as we sing, trust and obey. Trust and obey, last stanza. Trust and obey where you sing. Then in fellowships we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Po, salamat sa lahat ng ating mga tatay. Ano? Kala natin ang mensaheng ito ay para sa mga tatay.